求海外中国公民遵守当地的法律法规。我们敦促菲方以事实为依据，停止捕风捉影、炒作所谓中国间谍，切实保障在菲律宾中国公民的合法。 Literal na Chinese sleeper cell. Panahon pa nga ni dating Pangulong Duterte to idiniploy. Pinayagan tong pumasok sa administrasyon ng Duterte. Ano masasabi nyo dyan, mga utol? Pero ako naniniwala ako. May mga Chinese spy dito, di ba? Kalokohan wala. Kalokohan, di ba? Kahit itanggi nila, mga utol, napakadami. Pero wag po nating sisihin yung, di ba, napakaraming Chinese nationals na nandito sa Pilipinas. Pero hindi po pwedeng lahat sila yun yung pakay. Yung iba naman talaga lehitimong businessman. Okay? So meron talaga. So ito po yung to check para itong dito sa tungkol sa nangyaring spy Ayan Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Etong susunod natin pag-uusapan, mga utol, hindi na naman bago. So, lagi naman pinalalabas ng China sa kanilang mga mensahe o sa kanilang mga public statement na tayo'y mali at pinalalabas nilang sinungaling tayo. And this time, parang tinawag na sinungaling ni Mao-Ning yun na nga, si President Bongbong Marcos tungkol dito, mga utol. Pero eto yan, Chinese spy, kumanta na. Nakakagulat ito, spy boss nasa Davao. BBM sinabihan ni Mao-Ning na sinungaling. Mula kay Mavs Castle, pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video, game na. Chinese spokesperson Mao-Ning tinawag na sinungaling si Pangulong Bongbong Marcos. OA daw kasi mag-react ng national security ng Pilipinas sa tinatawag na Chinese spy. Oo, ipinagtanggol pa ni Mao-Ning yung mga naarestong kapwa niyang Chinese spy. Baluktot nga ang pag-iisip ng babaeng to Sandamakmak na ang ebidensya, tinatanggi pa. Kung hindi espiya to mga Chinese na to, para saan ang mga litrato ng Philippine Navy warship? Para saan ang pagkuha ng video sa Philippine Coast Guard vessel? Ano yun, joke lang? Pero ginagawa talaga ng China yan, no? Lalong-lalo na sa mga kalaban nilang bansa at aminin man natin o hindi, tinuturing tayong kalaban ito. Itong China. Mga utol, di ba ginawa nila yan? Eto lang, last year lang yata o hindi daw nagkakamali, nahuli ng US yung spy nila na nasa bahagi ng kanilang mga kasundaluhan. Sundalong US soldier siya, pero Chinese spy siya. Pero China man siya, pero parang citizen siya ng US. So nahuli yun na nagbibigay ng informasyon tungkol sa mga gawa ng US military, 'di ba? So nahuli 'yun, mga utol. So hindi yan imposible at etong China, alam naman natin napakagaling niya sa fake news, 'di ba? Tuloyin muna natin. Ano masasabi niyo diyan? Para saan ba yan? Di para i-report sa Chinese PLA kung saan papunta ang PCG o ang Philippine Navy warship. Dito pilit niyang nililinis ng China ang kanilang pangalan ng Chinese spy kahit huling-huli na sa akto. 求海外中国公民遵守当地的法律法规。我们敦促菲方以事实为依据，停止捕风捉影、炒作所谓中国间谍，切实保障在菲律宾中国公民的合法。 Literal na Chinese sleeper cell. Panahon pa nga ni dating Pangulong Duterte to idiniploy. Pinayagan tong pumasok sa administrasyon ng Duterte. Ano masasabi nyo dyan, mga utol? Pero ako naniniwala ako. May mga Chinese spy dito, di ba? Kalokohan wala. Kalokohan, di ba? Kahit itanggi nila, mga utol, napakadami. Pero wag po nating sisihin yung, di ba, napakaraming Chinese nationals na nandito sa Pilipinas. Pero hindi po pwedeng lahat sila yun yung pakay. Yung iba naman talaga lehitimong businessman. Okay? So meron talaga. So ito po yung to check para itong dito sa tungkol sa nangyaring spy Ayan BI, Bureau of Immigration obtains records of alleged Chinese spy. January 22 lang to, 2025, mga utol. Ayan yung mga pinahita, mga utol, no? Huling-huli na sila. The Bureau of Immigration
said that it has obtained the details of the supposed Chinese spy that allegedly conducted espionage activities in Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yung EDCA sites ang kanilang minomonitor, no, at dinidisseminate nila yung information sa China. 'Di ba? Malamang sa malamang yun talaga pakay nila para ma-monitor nila kung anong mga activities ang ginagawa sa mga EDCA sites natin. So yan na yan, mga utol, no? So hindi na natin babasahin ng buo, basahin nyo lang na nasa Philippine Information Agency yan. Ayan, ha, alleged Chinese spy. Siyempre alleged pa lang, hindi pa napapatunayan, pero more or less yun na yun. Anong masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang, mga utol. Tuloy na muna natin. Ngayong hindi nagpautos si Pangulong Bongbong Marcos sa China, ngayon aatake ang Chinese spy para tiktikan ang gobyerno. Tama. Oo, nakakabahala dahil hindi natin alam kung gaano kadami ang militar ng China sa ating bansa. Ang nakakatakot dito, baka dumating yung time na magkagera. Madaling maaatake ng China ang mga base militar ng army dahil nandito na sila sa loob ng ating bansa. Hindi na nila kailangan pumasok pa. No, we have no contact with no official contact with China. We are still the investigative services are still developing more information to see exactly what these five have been what operations they have been doing while they've been here in the Philippines. Dahil yung iba matagal nang nandito, nakapangasawa na ng mga Pilipina. At sleeper talaga, sleeper. Ang tinatawag na sleeper. So, at kailangan, kung sakal, baka naman, pagka nakausap natin sila, masabi sa atin, baka meron pa pang mga iba na maaari nating puntahan at pag-explaining kung ano yung kanilang ginagawa. Pero malamang sa malamang, totoo yan, no? Malamang sa malamang, positibo yan na mga espiya, isipin nyo, yung EDCA sites ang iniispayan nila, no? Kung anong nangyayari yung sa in-between do sa ginagawa at mga plano ng US at ng Pilipinas sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Yun yung talagang gusto nila matutukan, ano-anong mga kagamitan na dumating. So, kumbaga, hindi yan hahayaan ng China na blind sila kung ano nangyayari. So, yun, dineploy. At tama nga yung sinabi ni President Bongbong Marcos at saka ni Melvs Castle na matatagal na. Yung ibang spy dito di ba? Yung iba, panahon pa ni President Rodrigo Roa Duterte dumating dito. Hindi natin alam kung may kilalaman siya pero pwedeng wala. Di ba mga utol? So ano masasabi nyo dyan? Naniniwala ba kayo ng mga Chinese spy to na nag-iispiya sa ating aktibidades na militar sa ating depensa? Okay, pa-comment na lang. Yung kay Alice Guo na lang, ano yun? Diba? Tuloy muna natin. Pa-comment na yung opinion, pa-like na rin yung video. Natatawa na lang si National Security Director Jonathan Malaya kay Mao Ning. Bakit daw hindi pa aminin ng China? Hindi mabigat naman raw ang hawak na ebidensya ng AFP. Kung hindi aamin ng Chinese Foreign Ministry, papaaminin ng AFP ang mga naaresto. Hindi titigil ang National Security Council na pakantahin kung sino ba ang bossing ng mga to para sabihin kung sino din ang nagpopondo sa pang-iispiya. Pustahan tayo, nasa Davao lang yun. Statements made by the Embassy of China, no, that supposedly the accusations are baseless, no, that and that we should stop hyping the issue, no, on the part of the National Security Council. I think what we would like to say is that we have a solid case. We have the solid case against the Chinese agent or spy that we arrested. Ang masasabi lang namin in reaction, of course, to what the Chinese embassy and the Chinese government said in Beijing, so far as the government is concerned, we have a very solid case. And we have all the necessary evidences to prove his culpability. Tayo. Ayan mga utol, anong masasabi nyo? Fake news ba o ako mga 90% to 98% mga Chinese pa yung nahuli at solid case nga raw solid case, diba? Kahit anong gawin pagtanggi nitong embahada ng China at nitong Chinese government, palagay ko etong mga nahuli na to ay Chinese spy.
Ayan pa. So, ano masasabi nyo dyan? Ayun, isa nga. The unnamed Chinese man, 39 years old, has traveled in and out of the Philippines since 2015 and is reportedly married to a Filipina. Sipin nyo, para lang magkaroon ng lihitimong pagkatao, ay kailangan matatagal na sila rito, mga utol. Hindi nila tayo pwedeng tangahin. Diba? Kaya lang tayo natatanga, partikular ang gobyerno natin, dahil nababayaran nila yung iba. Eto, pwedeng mabayaran na naman, pasawalang, diba? Yung Alice Go nga, nakatakas, diba, dati? Kasi nababayaran yung mga opisyal, pero kung hindi, solid case yan. Tapos na dapat yan. So sana, wag unahin na mga lintik na kapwa Pilipino natin yung kanilang pansariling bulsa. Diba? At kasi laban na to ng bayan, hindi naman laban lang to ng gobyerno, laban to ng buong bayan natin dahil inaagawan tayo ng teritoryo ng China. So, pa-comment din yung opinion, mga utol. Anong masasabi nyo dyan? Maraming salamat kay Mabs Castle. Pakisubscribe siya. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Ray Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.